Team na kinabibilangan ni JD Kagulangan na Katie Sunic Boom laban sa team ng Seoul SK Knights na meron namang Juan Gomez Diliano ang laro sa KBL at hindi inaasahan ang ending ng laro na uwi sa one possession ball game at naging buzzer beater pa nga sana ang ending. JD Kagulangan nagpakita ng galing sa opensa kanyang mga attempt. Nga rin may pumasok at maging sa pamimigay ng assist hindi nagpapigil itong si JD. Huling eksena tayo ng laro, crucial seconds, huling tira, nauwi sa review, buzzer beater shot, hindi umabot sa oras. Sa gilas naman, bigs ngayon ang nasabi ni Coach Tim Cone na isa sa pinakakailangan ng ating national basketball team. Nawala si Kai, isa sa key player ni Coach Tim Cone at nagkagulo na nga sa kanyang sistema. Panay talo ang inabot ng gilas sa third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers at maging sa Doha International Cup, hirap na hirap ang gilas. Kitang kita dito na marami pa silang gagawin para masabi nga nila na handa na sila sa FIBA Asia Cup at magkaroon ng chance na manalo sa torneo. Maraming shooters ang gilas at talagang nagiinit nga rin ang kanilang opensa. Ito ay kung maganda ang takbo o galaw ng bola at nangyayari nga lang ito kung malakas nga rin ang players natin na naglalaro sa 4 at 5 position. Hati ang depensa ng kalaban sa loob ng paint at sa 3-point area. Hindi lamang sila nakafocus sa iisang opensa ng gilas. Maganda naman ang future ng gilas dahil magkakaroon tayo ng solid na mga players sa 4 at 5 position sa World Cup qualifiers. Umpisan natin dito kay Kai na magaling na nga sa mga oras na ito. May Junmar Fajardo pa tayo at silang dalawa ang nagpakita ng pinaka-best na combo big para sa Gilas team. Patunay na dyan ang record-breaking win natin laban sa team ng Latvia at New Zealand. AG Edo at Milora Brown, sila pa ang dalawang bigs na magpapalakas sa rotation ng Gilas sa 4 at 5 position. At kung naging local nga si Ange Guame ay sigurado na mas lalaban pa ang Gilas sa FIBA World Cup. Makikita natin sa FIBA Asia Cup kung makakapaglaro ba si Kai o hindi, at ang nakikita natin sa ngayon, maganda ang update at takbo ng kanyang rehab. Pwedeng maging competition. Ready na nga kaagad ito sa August. 7 months ang lumipas pagkatapos ng kanyang surgery. February hanggang August ang kanyang naging rehab time. Mahaba-haba nga rin, 7 months na pagpapalakas ng tuhod, at tignan natin kung ano ang magiging hatol ng kanyang doktor pagdating ng August, na kung saan dito naman magsisimula ang FIBA Asia Cup. Kung hindi naman makakapaglaro si Kai, malaki ang chance na Milora Brown, AG Edo at Junmar ang mga bigs natin. Makikita natin kung anong klaseng chemistry at play ang nabuild nila para sa mga inside play, mapa opensa at depensa. Aminado tayo na hirap ang Junmar at AG Edo sa third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers, lalong-lalo na sa Doha International Cup kontra sa 7-footers ng Egypt. Pero maraming oras para sa adjustment. Posible na nakapag-adjust na nga rin sila, AG Edo at Junmar. Mas magandang laro ang may pakita nila sa FIBA Asia Cup.